Comics Official. Magandang araw po sa inyong lahat. Halina't ating alamin ang tunay na buhay ni Dato Lapu-Lapu. Bago tayo mag-umpisa, huwag niyong kalimutan na pindutin ang like, subscribe at pakishare na rin sa inyong mga ka-comics para palagi kayong updated sa aking channel. Si Lapu-Lapu na ang pangalan ay unang naitala bilang si Lapu-Lapu ay isang dato ng Mactan sa Visayas. Sa Modern Philippine Society, inilang siya bilang unang Pilipino hero dahil sa kanyang paglalaban sa Imperial Spanish colonization. Siya ang pinakakilala sa Battle of Mactan. Nangyari iyon sa madaling araw ng April 27, 1521 kung saan siya at ang kanyang mandirigma na tinalo ang pwersa ng Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan at ang kanyang katutubong mga kakampi na si Harahang Mabon at Dato' Zula. Ang pagkamatay ni Magellan ay nagtapos sa kanyang paglalayag ng pag-ikot at naantala ang pagsakop ng isla ng higit sa 40 taon hanggang sa ekspedisyon kay Miguel Lopez de Legazpi noong 1564. Si Legazpi ang nagpatuloy sa ekspedisyon kay Magellan na humantong sa kolonisasyon ng Pilipinas sa 333 years. Ang pantayog ni Lapu-Lapu ay naitayo sa iba't ibang lugar ng Pilipinas upang bigyang halaga ang kanyang katapangan laban sa Espanyol. Ang pambansang pulisya ng Pilipinas at Bureau of Fire Protection ginamit ang kanyang iwahe bilang bahagi ng kanilang opisyal na silyo. Bukod sa pagiging kariban ni Harahang Mabon ng kalapit na Cebu, ang napakaunting mapagkatiwalaang alam tungkol sa buhay ni Lapu-Lapu. Tanging mayroong pangunahing mapagkukunan ay ang pagbanggit sa kanya sa pangalan. Ang account kay Antonio Pigapita at ayon sa historiador na si Rizal P. Mojares, walang taga-Europa na nag-iwan ng pangunahing tala ni Magellan sa kanyang paglalayag ukol sa kanya. Narinig siyang nagsasalita, ang kanyang naitala ng mga salita ng paglaban at pagmamataas. Lahat ay hindi direkta o banggitin na siya ay naruroon sa labanan ng Mactan na gumawa sa kanya na magiging kilala. Ang pangalan Lapu-Lapu ay pinagtatalunan. Ang pinakamagang tala ng kanyang pangalan ay nagmula sa Italian diarist na si Antonio Pigapita na sumama sa ekspedisyon kay Magellan. Ang tala galing kay Pigapita, ang mga pangalan ng dalawang pinuno ng isla ng Mactan ay sina Pinuno Zula at si Lapu-Lapu. Ang Pigapita's account of Magellan's voyage na naglalaman ng tanging nabanggit si Lapu-Lapu ang pangalan sa isang hindi mapag-aalinlangang pangunahing mapagkukunan. May umiiral na maraming mga iba't ibang mga manuskrito at naka-imprinta na edisyon noong 1524. Sa isang donation para sa kanyang edisyon noong 1890 ni Antonio de Morgas 1609 sa Accesos de las Islas Pilipinas, binaybay ni Jose Rizal ang pangalan bilang si Lapu-Lapu at naging karagdagan ito ang daan kung saan binanggit ni Morga ang pagkamatay ni Magellan sa Mactan, ngunit hindi binanggit ang pangalan ng pinuno ng Mactan. Sa wikang Pilipino, ang si ay isang artikulong ginamit upang tukuyin ang mga personal na pangalan. Kaya si Lapu-Lapu, tulad ng isinali ni Rizal, ay kasunod sa binigyang kahulugan ng iba na nangangahulugan sa ganitong paraan, kahit na hindi malinaw na giniit ni Rizal na ito mismo at ang si ay nawala sa kalaunan sa pangalan ng pinuno ng Mactan. Sa kulturang Pilipino, siya ay bilang Lapu-Lapu. Subalit ang kahulugan ng si sa pangalang Lapu-Lapu ay
nagdududa dahil ang ibang mga pangalan na naitala ni Pigapita ay hindi naglalaman nito. Sa isang anotasyon ng kanyang 1,800 na edisyon sa account ni Pigapita, naisip ni Carlo Amoriti ang C na natagpuan sa maraming mga katutubong pangalan na naitala ni Pigapita ay isang titulo ng karangalan. Noong 2019, ang National Historical Commission of the Philippines ay binigyan ng tungkulin sa paghawak ng paghahanda para sa 500th anniversary sa pagdating ni Magellan. Nagkaroon ng maraming mga kwentong bayan tungkol sa pinagmulan kay Lapu-Lapu. May mga kwento na ang mga Cebuanon ng Upong ay minsang pinamunuan ng dato na pinangalang Mangal at kalaunan ay sinunod ng kanyang anak na nagngangalang Lapu-Lapu. Ang isa pang salaysay ay mula sa paghahari ng huling hari ng Cebu na si Raha Tupas. Ito ay naipon at isinulat sa baybayin sa librong Aginit Bayok sa atong Tawarik noong 1952 ni Jovito Abellana. Itinala ang salaysay sa pagtatag ng marahan natin ng Cebu na si Sri Lumay na isang prinsipe ng Hindu-Chola dynasty ng Sumatra. Ang kanyang mga anak na lalaki sina Sri Alho at Sri Ukob pinasiyahan ang mga kalapit na komunidad ng Sialo at Nahali ayon sa pagkakabanggit. Ang isla na kanilang kinaroonan ay sama-sama na kilala bilang Kangdaya. Kilala si Sri Lumay sa kanyang mahigpit na patakaran sa pagtatanggol laban sa mga Moro Raiders and slaves from Mindanao. Ang kanyang paggamit ng nasunog na mga taktika sa lupa upang maitaboy ang mga mananakop ay binigyang pangalan kang Sri Lumay Sugbo sa bayan na kalaunan ay pinaikli upang maging Sugbo. Sa kanyang pagkamatay sa isang labanan, si Sri Lumay ay sinundan ng kanyang bunsong anak na si Sri Bantog na namuno mula sa rehiyon ng Sinhapala na ngayon ay mabulo sa modernong lungsod ng Cebu. Si Sri Bantog ay namatay sa sakit ng panahon ng isang epidemya at tumalili sa kanya ang kanyang anak na si Raha Humabon. Sa panahon ni Raha Humabon, ang rehiyon ay naging mahalagang sentro ng pangalakal. Ang mga pantala ng Cebu ay kilalang colloquially bilang lugar ng pangangalakal. Pinaikli sa Cebu o Cebu to trade kung saan nagmula ang modernong pangalang Cebu. Ayon sa Ipikaginit, ito ang panahon kung saan unang naitala si Lapu-Lapu pagdating mula sa Borneo. Humingi siya kay Humabon ng isang lugar upang manirahan at inalok siya ng hari ng rehiyon ng Mandaweli kasama ang isla ng Upong. Inaasahan na ang tauhan ni Lapu-Lapu ang magsasaka ng lupa. Matagumpay sila dito at ang pagdagsa ng mga ani sa bukid mula sa Mandaweli ay lalong napayaman ang trade port ng Sugbo. Ang relasyon ni Lapu-Lapu at Humabon sa kalaunan ay lumala nang si Lapu-Lapu ay naging mandarambong. Sinimulan niyang salakayin ang mga barkong pang-merchant na dumadaan sa isla ng Upong na nakakaapekto sa kalakalan sa Sugbo. Sa makatuwid, ang isla ay nakuha ang pangalang Mangatang na sa kalaunan ay naging Mactan. Si Lapu-Lapu ay isa sa dalawang dato ng Mactan bago dumating ang Espanyol sa archipelago. Kapwa silang kabilang sa klase ng Maginoo nang dumating ang explorer ng Portuguese na si Ferdinand Magellan sa Pilipinas sa paglilingkod sa Spain. Si Zola ay isa sa mga nagbigay ng parangal sa hari ng Espanya, samantala si Lapu-Lapu ay tumanggi. Sa ating gabi ng April 27, 1521, pinangunahan ni Magellan ang puwersa na halos 60 mga Espanyol at 20 hanggang 30 mga bangka ng pangyera ng mandirigma na si Humabon mula sa Cebu. Nakarating sila sa Mactan 3 oras bago magmadaling araw.
Gayunpaman dahil sa pagkakaroon ng mga rock outcropping at coral reefs, ang barko ni Magellan ay hindi makalapag sa baybayin ng Mactan. Ang kanilang barko ay pinilit na mag-angkla nang may lumipad na dalawang pana na nagmula sa beach. Ayon kay Antonio Fegapita, umarap sila sa halos 1,500 na mandirigma ni Lapu-Lapu na may dalang mga espada, pana at kawayan na sibat. Inulit ni Magellan ang kanyang alok na huwag matake sa kanila kung si Lapu-Lapu ay manumpa ng pagiging matapat kay Raha Humabon, sumunod sa hari ng Espanya at magbigay ng pagkilala na muling tinanggihan ni Lapu-Lapu. Sa panunuya na kahilingan ni Lapu-Lapu, ang labanan ay hindi nagsimula hanggang umaga. Si Magellan marahil ay umaasa mapabilib ang mandirigma na si Humabon na may higit na kagalingang armas ang Europa at sandata. Sinabi sa mandirigma na si Humabon na manatili sa kanilang barko. Si Magellan at 49 na armadong Espanyol na nakaapak sa pangpang upang matugunan ang mga pwersa ni Lapu-Lapu. Sinunog nila ang ilang mga bahay sa baybayin sa pagtatangka na takutin sila. Sa halip, ang mga mandirigma ni Lapu-Lapu ay nagalit at siningil. Dalawang Kastila ang namatay kaagad sa labanan at si Magellan ay nasugatan sa binti ng may laso na araw. Iniutos niya ang isang pag-urong na sinundan ng karamihan sa kanyang mga tauhan maliban sa ilan na nanatili upang protektahan siya. Subalit kinilala siya bilang kapitan ng mga barko kung saan siya ang naging fokus ng atake. Sila ay kulang sa bilang at nababalutan ng kanilang sandata. Ang pwersa ni Magellan ay mabilis na gapi. Si Magellan at ilan sa kanyang mga tauhan ay pinatay at ang iba ay nakatakas sa mga naghihintay na barko. Naniniwala ang mananaysay na si William Henry Scott na ang puot ay maaaring resulta ng isang maling akala ni Magellan. Pinagpapalagay ni Magellan na ang masigasig na lipunan ng Pilipino ay nakabangkas sa parehong paraan tulad ng lipunan ng Europa. Habang maaaring ito ay totoo sa mga sultano ng Islam sa Mindanao, ang mga lipunan ng Bisaya ay nakabangkas ng isang mahabang maluwag na federasyon ng mga estado ng lungsod. Pinakamapangyarihang dato sa naturang federasyon ay may limitadong kapangyarihan sa ibang kasapi ng dato, ngunit walang direktang kontrol sa mga paksa o lupain ng iba pang dato. Sa gayon, naniwala si Magellan na dahil si Raha Humabon ay hari ng Cebu, siya rin ang hari ng Mactan. Ngunit ang isla ng Mactan, ang kapangyarihan ni Lapu-Lapu at Zula ay nasa isang lokasyon na nakikita nila ang mga barkong pangkalakalan na pumapasok sa daungan ng Cebu. Sa gayon, ito ay mas malamang na si Lapu-Lapu ay talagang mas malakas kay Humabon o kahit papaano ay ang hindi mapag-aalilangan na pinuno ng Mactan. Si Humabon ay ikinasal sa pamangkin ni Lapu-Lapu nang hiningi ni Magellan na isumiti ni Lapu-Lapu tulad ng ginawa ng kanyang hari na si Humabon. Sinabi ni Lapu-Lapu na ayaw niyang lumapit at magbigay ng paggalang sa isang matagal na niyang inuutusan. Sa tala ng Aguinid na si Humabon ay talagang sadyang naglagay sa Kastila upang labanan si Lapu-Lapu na kanyang kaaway sa panahon na iyon. Gayunpaman, ang mga tauhan ni Humabon na kasama kay Magellan ay hindi nakikipaglaban kay Lapu-Lapu, ngunit tumulong sila sa pagkuha ng mga sugatang Kastila. Launan ay nilason at pinatay ni Humabon ang 27 marinong Espanyol sa panahon ng isang kapistahan. Ayon sa Aguinid, ito ay dahil sinimula nila ang panggahasa sa mga lokal na kabaihan. Posibleng upang tulungan ang Malay slave interpreter na si Enrique ng Malacca sa pagkakaroon ng kanyang kalayaan. Pero ang Espanyol ay tumanggi na palayain siya at malinaw na nais
nais ni Magellan na siya ay palayain kung patay na siya. May isang diskurso galing kay Giovanni Battista Ramusio ay naangkin din na pinalaan ni Enrique ang pinuno ng Subot na ang mga Kastila ay nagpaplano upang makuha ang hari at ito ay humantong sa pagpatay sa mga Kastila sa isang piging. Si Enrique ay nananatili sa Cebu kasama si Humabon habang ang mga Kastila ay nakatakas sa Bohol. Natapos ang labanan ekspedisyon na may napakakaunting mga tauhan upang magsakay sa 3 barko kaya't inabandona nila ang Concepcion. Ang natitirang mga barko, Trinidad at Victoria, ay naglalayag sa Spice Islands na kasalukuyang Indonesia. Mula doon, nahati ang ekspedisyon sa 2 grupo. Ang Trinidad na pinamunuan ni Gonzalo Gomez de Espinosa ay nagtangkang maglayag pasilangan patungo sa karagatan Pasipiko patungo sa Isthmus ng Panama. Ang pagkasira at paglubog ng barko ay naging nagambala ang paglalayag ni Espinosa at ang karamihan sa mga tauhan ay namatay. Ang mga nakaligtas sa Trinidad ay bumalik sa Spice Islands kung saan ikinulong sila ng Portuguese. Ang Victoria ay nagpatuloy sa paglalayag patungong Kanluran na pinamunuan ni Juan Sebastian Elcano at nagawang bumalik sa Sanlúcar de Barrameda, Espanya noong 1522. Noong 1529, tinanggal ni Charles ng Espanya ang lahat ng paghahapon sa Spice Islands sa Portugal sa kasunduan sa Saragossa. Ganun pa man hindi napigilan ng kasunduan ang kolonisasyon ng kapuluan ng Pilipinas mula sa New Spain. Ayon sa ginip, pinunumbalik ni Lapu-Lapu at tumawag ang pakikipagkaibigan matapos ang labanan sa Mactan. Nang maglaon ay nagpasya si Lapu-Lapu na bumalik sa Borneo kasama ang 11 niyang mga anak at 3 mga asawa at 17 mga tauhan niya. Wala nang nalalaman sa kanya pagkatapos nito. Matapos ang paglalayag ni Magellan, ang mga sumusunod na paglalakbay ay ipinadala sa mga isla. 5 ekspedisyon ang pinadala: Luisa noong 1525, Cabot noong 1526, sa Avidra noong 1527, Villalobos noong 1542 at Legazpi noong 1564. Ang ekspedisyon kay Legazpi ang pinakamatagumpay na nagresulta sa kolonasyon ng mga isla. Noong April 27, 2017, itineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang April 27 ang pista kung kailan nangyari ang Battle of Mactan bilang araw kay Lapu-Lapu sa paggalang bilang unang bayani sa bansa na namumuwagi sa pamamahala ng dayuhan. Nilagdaan din ni Duterte ang Executive Order No. 70 na lumikha ng Order of Lapu-Lapu na kinilala ang serbisyo ng mga manggagawa ng gobyerno at pribadong mamamayan kaugnay sa mga kampanya at advokasya ng Pangulo. Sa first regular session ng ika-14th Congress ng Pilipinas, ipinakilala ni Senador Richard Gordon ang isang panukalang batas na minungkahi na ideklara ang April 27 bilang isang opisyal na pambansang pista opisyal ng Pilipinas na makikilala bilang Adlaw ni Lapu-Lapu. At dito nagtatapos ang ating kwentuhan at sana hindi kayo nakalimot na pindutin ang like, subscribe at bell button upang kayo ay palagi updated sa aking channel. At shoutout ko lang po si The Explorers Vlog. Sana po bisitahin nyo rin ang kanyang channel. Maraming salamat po. God bless.